Mga mi, ito talaga yung pinaka-worst feelings na naramdaman ko. Grabe yung awa ko sa mga biik ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko at paano At sa ko. puntong ito mga mi, hindi ko na talaga alam kung anong sasabihin ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit ako. Wala naman akong magagawa. Pero hindi rason na wala talagang magagawa. Kailangan may gawin para ma-save sila. Kasi talagang nakakaawa yung mga baboy. Biik ko talagang basang-basa na at nararamdaman ko yung mga lamig nila ng mga oras na yan. Hindi ko alam kung sinong dapat sisihin ko sa mga punto yan. Basta naawa ako. Pinasok ng tubig yung kulungan nila. Yung mga apo ko nilalamig ng gusto. Sisiksikan sila sa isang gilid na akala mo naghahanap sila ng init ng isang ina. Bahang-baha, grabe. Grabe talaga. Oh. Baha dito. Kawawa yung mga biik ko. Parang gusto mo umiyak. Ito tingnan mo, baka biglang bumitaw nito. Ayan na nga, pag tingala ko, kita ko pa yung butas sa bubong. Tumutulo talaga. Dahil sa lakas ng ulan dito sa amin, naiiyak na talaga ako dyan ng mga oras na yan. Iniisip ko baka mamatay sila. Pero mas lalo silang mamamatay kung aayaan ko na lang ng ganyan. Kaya yung mga box na kanilang tinutulugan, nilipat ko talaga sa kabilang kanto ng hindi naaabot ng tubig. Ang iniisip ko naman mamaya-maya, pag magtidi sila, mababasa pa rin talaga sila. Pero kahit papano, hindi na gaya ng dati na naaabot sila ng tubig, baha. Sa punto nga ito, masyado na ako natagalan dito. Kaya sinundan ako ng anak ko. At ito din, to the rescue din si ate. Tinulungan niya ako maglipat ng mga biik dahil hindi ko kaya mag-isa. Tataho nga rin siyang humawak ng mga biik pero wala talaga siyang magagawa. Kailangan niya talagang hawakan para matulungan niya ako. Lalo na nga mabigat na nga rin yung mga biik ko. Parang umaabot na din ng higit 1 kilo. Kaya sayang talaga kung magkakasakit sila. Kaninong anuhan. Basa-basa na kamo, Jesus name. Dali. Oh. Ate, oh. Kaputan mo maigi. Ha? Diyan ka naman na dyan.